Castro. So, attorney, follow-up question ni 3 gigs long, lifeline rate at internet powers! Ginawa ko din ang litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, tol, powers all! Okay, mga kabumbay, di pa nagtultuloy iti programa Duralex Sedlex. Follow-up question, attorney. Saan kami pa'y nga nagpatang ti barangay? Ngem tata ti panagpatinggan na attorney. Isong agdamag na no anya iti brako na so mangrugid or handa pa'y matgayam nagpatang attorney ti barangay wampay ti dimanon. Kahit nasawon, dati kinabayag ti tulag dan awampay iti naidanon nga impormasyon iti barangay. So awan iti ko natin nga pamanagnag iti barangay. Attorney, may papanti dayto nya ti kasano dayto attorney? So umuna ti amin, ti advice ko, you better set a date for that meeting. So dapat mag-meeting muna kayo. Meeting kayo nga muna kadeta you have did you file ti question ko ngamin ma'am no nagpila ba iso na iti reklamo babaen iti barangay so no da reklamo so it is mandated na mag-issue ang barangay ng tinatawag na summons doon sa respondent. So ikaw kasi ang claimant okay, or complainant, ikaw yung complainant, so mag-file ka ngayon sa court sa barangay. And then the barangay will issue to the respondent. So ngayon magkakaroon ng 5 days, within 5 days upon receipt na dapat yung ating respondent ay sasagot. So magkaroon siya ng or mag-appear siya doon sa nakaset na hearing. So ang question is paano kung hindi siya nag-attend? So, of course, they will again issue another summons to that person na patatawagin ulit. So, make sure na meron siyang receipt, okay, of that summons that was issued. So, if after failed, I'm not sure lang yung 2 or 3 failed hearings regarding to your case na pinarating mo sa barangay. So after failed hearings, so next na gagawin doon is for the barangay to issue a certificate to file action. So kung nagkaroon ka na ng kopya ng certificate to file action, so pwede ka nang mag-file ng case in court, okay, pertaining to that. So, pwede ka nang mag-file ng case in court, of course, with the assistance of a lawyer. So, ngayon, kung ang issue mo is you cannot to access the service of a private lawyer, pwede naman po kayong magpa-assist through our PAW office. So, na malapit po sa inyo. So, only to find out na ngayon pala, marami nang naka-deputize na na-assign na mga PAW lawyers sa iba't ibang munisipyo sa ating mga probinsya. Okay, of course in your case sa Ilocos Sur, so meron ng mga naka-assign sa mga malapit sa inyo or sa Cagayan, meron hindi na lang sa concentrated sa ating kabisera or like for example sa inyo sa Cagayan hindi na lang siya sa Tuguegarao pero meron na siya sa mga munisipyo na you can ask for assistance. So, syempre, yung una nyong gawin po dyan is, of course, to file a complaint in the barangay and antayin mo na mag-issue sila ng tinatawag na summons doon sa respondent, and then after failed hearings, pwede po kayo mag-file ng certificate to file action. Yun po yung una kong may papayo po sa inyo na gagawin tungkol po dyan.
Okay, so ti ko na attorney ko ti patangken na gamin nga awan ti pagbayad na. Aging Okay. so nga awan attorney kas pangarigan attorney. I always advise ma'am aya ngamin no adda dagiti banag nga ipadpadanon tayo iti bukod tayo nga barangay yung ngamin ti mahaan tayo nga practice ko na kuma. We always discuss legal issues verbally. Okay, so we do not practice that yung ating mga we do not practice putting our legal issues into writing. So, hindi natin kasi sinusulat yan. So that is what we miss. So kailangan pag hindi siya nag-appear with the first hearing, for example, it should be on record. So meron siyang record na there is a failed hearing because of the absence of the respondent despite summons that na it was issued to the respondent. So kahit na 'di ba, merong effort done to call the attention of the respondent but he failed to do so. So, yun ang basis para sa pag-i-issue ng tinatawag nating certificate to file action. Kasi nasanay tayo na verbally eh. So, syempre pag verbal yung usapan, hahawakan. So, hindi naman pwede na you will tell it to the court na nagkaroon nga kayo na you followed yung procedure magkaroon ng 2 or 3 hearings in your case, wala naman kayong patunay doon. And of course, ano naman ang basis ng issuance ng certificate to file action ng barangay kung wala namang on record na nagkaroon nga kayo ng actual hearing. Kasi kung po verbal lang yan, pwede namang ano yan can always deny na and of course the party involved also question it kasi nga wala naman hindi naman na process. Okay, so I was not given that opportunity to be heard kasi nga hindi naman siya na bigyan ng pagkakataon na mag-explica dahil wala naman siyang natatanggap na summons or hindi naman niya alam na meron pala siyang kaso dyan sa barangay na yan. So, always keep in mind na magkaroon ng record doon sa mga ginagawa ninyong action tungkol sa kaso na yan. Okay. So, attorney, kasano no dahi nga tao kat na rigat nga maayaban? Ikan iti summon, namin 2, namin 3, hanpulos nga imatend. Dahi ba nga time attorney? Dahi panag-file na ti kunata yung DJ certificate of file action mabalin nga dayjay kat mapan iti korten no dayjay nga kabayag nga panang ngay ayo pananging iti sumon hanpulos nga nagpakita attorney awan ti nagpatangan dahan da pulos nagsango kasano day attorney certificate of to file action ti insigidan nga mabalin nga maalan. Okay, so according to the law, so yung sadyang hindi pagdalo, ng tao na nirereklamo would mean of course na pwede nang dalhin yung kaso sa korte. Okay, so kung hindi siya nakapagbigay ng kanyang counterclaim, kung meron man. Okay, so yan na rin ang dahilan na mag-issue ng certificate na pwede nang isampa yung kaso sa korte. Okay, so kaya nga very important na every time na magkaroon ng hearing, it will be put on record na yun nga, na hindi successful ang kanilang sinasagawang hearing upon it's because of the absence of one party. In this case, the respondent na hindi sumasagot. Okay. So, attorney, aday iti damag ditoy, may connect dito nga iti may isang kabumbo tayo ni Myrna
Puentes, Kabat. Attorney, good afternoon. As ko lang, attorney, no adda ka diti maawat mi nga gungguna. No alaan di katalunan mi, di talon da nga nabayag min nga tinaltalon. Nasurok 50 years da kami or 50 years kami nga agububran, attorney. Anya ti may i-recommend, may i-advise mo dito, attorney, agyaman ko na. Okay, so no may panggap ngamin ti usaping lupa. So although that when you ask if that would fall under the comprehensive agrarian law, yung ating CARL na tinatawag, so of course that would not be covered by the katarungang pambarangay kasi isa ito na it is not within its jurisdiction. So ngayon, of course, hindi natin yan sakop ngayon dito sa ating topic. But then again, kung usaping lupa yan na it would pertain to a land that is under agrarian reform kasi may listahan yan ng ating agrarian yung mga within their coverage. So yun po yung problema ninyo dyan ay pwede nyo pong i-refer doon. Ngayon, hindi kasi clear sa akin yung medyo mahina ang aking audio. Pero I hope I was able to get it, yung tanong. So, it pertains to a land. Na they occupy that land for 15 years. Tama ba, ma'am? Yes, attorney, 50 years, 50. But then, sino ang nakapangalan doon sa title? So, they attorney, sa lupa. nakitalon da lang. Kumbaga, iso da lang iti agmulmula ngem bagi iti sa bali. Okay. So, yun hindi kasi it's not the hindi kasi yung possession. Okay, yung kung gaano katagal kabayag nga panang taltalon yu data nga talon, it will into ownership because of possessing that land for a very long time. Kasi ang presumption po ng batas, so when it is ownership over possession, what would prevail would of course ownership. Kasi ko nakaroon nga ti gaman, DJ Aking Kokwa is the title, so that is the presumed owner under our civil code is the one who is holding the title. Ngayon, moving forward, yun nga yung teko nakaroon, ma'am, nga if that is covered by the agrarian, okay, covered yan ng agrarian, okay, and you qualified under the agrarian reform law, okay, so pwede bang it would be transferred to you? Pwede po. At then, but of course, that hindi naman klaro sa atin kung ano yung other facts of the case, or kasi hindi naman natin alam kung ilan area ng land na yan and ano ang mga tinatanim sa lupa na yan. So if that is covered by the agrarian reform law, so pwede po kayong lumapit sa na DAR office. Okay, so i-refer po ninyo dyan kung if you can qualify under the program at pwedeng yung lupa na yon ay pwedeng ipamahagi sa mga kagaya nyo na who is tilling the land for a very long time. But basically, ay hindi covered ng ating agrarian comprehensive agrarian reform law. So, ang presumption dyan is that if the title of the land, if the owner of that land, okay, has the title over it, ang presumption siya yung owner. Kasi hindi naman ang possession of that land, even if that has been possessed for a very long time, it will not translate into ownership. Okay, so yun naman yun, ma'am.
Okay. So, dati sa lunsod dito yung attorney ni Kabombo John Ray Agimbag, anya dagiti kaso attorney Garod nga mabaling nga isettle dagiti miyembro iti lupon pambarangay. Thanks kunana attorney. Hanga nalawag kanya na so attorney. So, actually yung mga yes ma'am. Actually sa batas kasi ang binanggit niya ay yung mga kaso na it will not anymore fall under its jurisdiction. But generally speaking, unang-una dyan would be na hindi kasali. So meaning, kung wala siya dito sa listahan, so kasali siya doon sa mga pwedeng idulog sa ating katarungang pambarangay. So una dyan would be kung yung partido are involved, parties involved would pertain to public officials or employees or di ba, public officials and employees, so hindi po pwede doon sa katarungang pambarangay. Okay, so pangalawa ay yung hidwaan sa opisina so hindi rin kasali dyan. So pangatlo would be yung partido na involved doon sa isang kaso would be hindi yun individual. Okay, rather that is a corporation. So hindi po yan pwede. Or yung kaso naman ay isang pribadong krimen like yung rape, may mga seduction, abduction, acts of lasciviousness and adultery. So hindi kasali din. Okay, or walang private offended party doon sa kaso. So like for example, mga littering, okay, mga jaywalking, there is public scandal. So hindi rin po yan kasali sa jurisdiction ng ating katarungang pambarangay. Or yung real properties na yung may-ari ay hindi naman within the barangay or within the adjacent barangay. So kung hindi sila nakatira doon and nakatira yung isa sa not an adjacent barangay or municipality, so hindi po pwede within the jurisdiction of our katarungang pambarangay. What else? Kung yung mga partido, gaya ng binanggit ko, korporasyon yan, partnership or judicial entity, hindi po covered. Or yung lupa na pinag-aagawan ay tungkol sa pag-implement ng Comprehensive Agrarian Reform Law, so hindi rin yan covered. What else? Yung pag-away tungkol sa nagugat sa ating employee-employer relationship. So, hindi rin po yan covered. Or yung mga criminal case na meron nang nakakulong sa presinto. Okay, naawakan na yan ng police. So, hindi rin po yan pwede. Or yung mga action of mga like preliminary injunction. Okay, mga support pendente lite, so hindi naman pwede yan. Or yung covered ng statute of limitations. Or yung mga kasong pagpapasyahan at idedeklara ng presidente base sa rekomendasyon ng Secretary of Justice. So yan yung mga kaso na hindi pwedeng under ng katarungang pambarangay. So ngayon, ang tanong ninyo, magbigay tayo ng halimbawa ng mga kaso, gaya ng nabanggit natin kanina, an example of which would be yung mga threats, okay, under the revised penal code. Na hindi yung kanyang parusa ay hindi higit sa 1 taon or yung multa na hindi bababa sa 5,000. Okay, so yun ang pinakamainam na basehan ng mga kaso na pwedeng ipahawak doon sa katarungang pambarangay. So example of which would be yung mga nasa ating revised penal code, nandyan yung ating mga grave threats, mga light threats, di ba? Minsan nagkaaway sa barangay. So merong mga threats, it involved threats among yung mga partido nag-aaway, merong threat, pagbabanta sa isa't isa. So pwede ba sa barangay? The answer is yes. What else? Yung mga light coercions. Kasi ang threat kasi,
Di ba kung may may pagbabanta, may gagawin sa iyo ang isang tao na hindi sang-ayon sa batas. Okay, so yung coercion kasi, meron siyang ipapagawa sa iyo or ipagbabawal sa iyo. Ginawa mo yon or hindi mo ginawa, meron siyang gagawing masama sa iyo. So, or there is what we call less serious physical injuries or slight physical injuries and maltreatment. So, yan. So, halimbawa, merong pananakit sa kapwa that would constitute, okay, yung not able to work or you were hospitalized for less than 30 days. Yun ang naalala ko dyan eh. Sa less serious physical injuries. So, pwedeng idulog muna yan sa ating barangay through our katarungang pambarangay bago yan iakyat sa ating korte. So, what else? Yung mga panloloko sa isang minor de edad or yung mga or other forms of deceits under Article 318 of the Revised Penal Code or yung mga estafa. Okay, so pwede yan na magpo-fall under the jurisdiction of our katarungang pambarangay. Okay, so mga usaping lupa, magkatabi kayo, adjacent lot, okay, civil case. So, hindi kayo nagkakaintindihan. Ang idulog yan sa barangay, the answer is yes. Okay, so yun po yun. Okay, so yung mga light, kunatayo attorney, no may papanidi dito, na daras lang nga kunatay mat nga masettle. So habang masettle tayo iti barangay level ako natayo na may mayat langan ngam no DJ may nga nag-comment attorney nga nabayag matan gayam dati nga haan na nga pinagbayad kat han na pay sa pulos nakita awan pay tinagpatangan dati barangay dahil ang tirigat na attorney nyo tikas nga awan iti kunatayumat nga pamanagnak manipod pay iti barangay attorney. Yes. So very important ma'am nga adda ngamin iti record nga i-maintain iti barangay. So tapno when you file it in court at hanapin ng court yung certificate to file action, hindi pa lang yon yung time na magsisimula kasi i-endorse yan, ay didismiss yan ng korte. So, i-refer niya muna yan sa barangay. So, you start all over again. So, if only, kung sana, idipay lang ngamin kat nag-file kayo iti action and that was put on record na hindi nag-a-appear yung respondent sa isang kaso. So, at least meron ng basis, okay, 2 or 3 failed hearings, hindi pa rin siya nag-attend. So, pwede nang mag-issue ng barangay ng certificate to file action considering ilang taon na pala yan. So nung kumapela ID nga nagkaroon sila ng record, at least yung last meeting nila ngayon na hindi pa rin mag-a-appear yun, certificate to file action yan. So ang next action to be done would be to refer that matter to the court. Kaya lang kasi kung wala pang ginawa, so mahirap yon kasi you start all over again. Okay, so you start. But then again, hindi naman yon kasi ang pwedeng way of settling or to resolve that legal issue. Kung yan ay tungkol sa pera, hindi ka nakakakolekta doon sa isang tao, so pwede namang kasuhan yan directly to the court through a collection of sum of money. Or pwede naman siyang idaan sa tinatawag na small claims. Adamo small claims makon ko na mamaya nga you do not need anymore the assistance of a lawyer to file it in court kasi may form lang yan sa court eh. But then again, ang kailangan mo pa rin dyan would be a demand letter issued by so may demand letter po yan na issued by a lawyer. Pero at this point, mura lang naman yon. Wag mag-isip kasi ang issue lang naman niya is a demand letter yung sa taong nakautang sa inyo or meron kayong monetary claim or money claim doon sa tao na yon. So, there should be a demand letter first. Pag may demand letter na and it failed yung despite
sending demand letters, hindi pa rin nagbayad. So, pwede na rin po kayong mag-file ng small claims with the court. If the claim is, I think, less than 2 million na ngayon na jurisdiction po ng Municipal Trial Court. Okay, so, than that, I think yan na po ay collection of sum of money. So, ibang kaso naman po yun. Okay. So, attorney, kas pangarigan no awan ni barangay captain, meno ni kapitan po na tayo awan na adati na panan na. Ada ba ti mabalin nga mang takder ti akam na kas chairperson iti daytoy lupon? Okay, so actually, dito yung amin, ana tayo ma'am, dito yung amin lintag tayo, ti talagang in kabil na dito yung daan iti akam ang naganan nga chairperson iti lupon is the punong barangay. Okay, so siya kasi dapat ang mag-issue ng siya talaga dapat ang mag-abiso, okay, or ng abiso or a summons to the person na na ibibigay doon sa respondent. So it is the work of the punong barangay. So I have yet to see yung ating batas kung na it should be done by someone else. Pero wala naman akong nakita dito na it can be done by someone else. So hindi naman sinasabi na when there is someone going to your barangay para magreklamo, pwede naman pag-usapan yan na when he will arrive. Okay, but then again, hindi naman po pwede na hindi niya aksyonan yung bagay na yan. Otherwise, he can be made administratively liable. Okay, kasi neglect of duty yan. Okay. So, attorney, kas pangarigan DJ, dua nga involved, dua nga parties, taga barangay 1, day may sa taga barangay 2. Iti taga barangay 2, yung muna nga ay ginang rugi iti riri, ginang taga barangay 1 iso ti kasla victim, kas jay kuma attorney. Ayan iti proper nga pagdenggan or ayan iti barangay nga dapat nga pagdenggan iti daytoy mat nga sitwasyon. Okay, so ang issue kasi dyan, ma'am, is actually kung saan ba yung ano ba anatimakon ko na nga venue or pakadenggan na detang Okay, so umuna mabalin nga DJ kaso no sinot umuna nagpila di kaso. Kasi ni nagpila ti kaso ma'am iso ti syempre iso na ti complaint na. Okay, complaint na. So iso na mang patawag ka di respondent to appear to his barangay. Okay, so ngayon the hearing will of course be handled by the barangay concerned kasi siya yung may So, yung ngayon, ang tanong, where is now the venue? Okay, so, yung venue niya dyan would be kung saan yung nagreklamo. Okay, so, siya yung una. Unless, kung yung ibang partido ay magrereklamo din sa kanyang sariling barangay din doon sa tao na yun. Okay, so, but then again, dapat mas mauna yung taong may complaint. Okay, patatawagin niya ngayon yung respondent to appear. Okay, but then they can always enter into an agreement na nilang pagkasunduan kung saan i-handle yung kaso na yan. Okay, pwede nila namang pagkasunduan yan kung saan nila ang venue or saang lugar dapat dinggin ang kanilang kaso. So,
pwede namang pag-usapan yun, ma'am. Pwede nilang pag-usapan. But then again, yung ating default dyan na masusunod is siyempre yung nagreklamo. Okay, so yung complainant, yung masusunod dyan. Kasi siya yung magpapadala ng summons doon sa respondent to appear with the barangay. Okay, siya kasi yung ma-issuean ng summons na kung saan siya ay haharap yung respondent. Okay, so yun naman, ma'am. Okay. So lastly, attorney, daytoy nga saludsod no anya iti limitasyon. Adda ba, attorney, ti bagbaga tay nga limitation nga when no limited rights dagiti kunatay tattao iti katarungan pambarangay wenno ti lupon da kapitan dagiti miyembro, attorney, adda ba ti limitation iti kunatay ti karbenganda nga mang-settle iti maysa nga problema? Okay, so dito yung limitation actually, ma'am, it pertains to yung una would be yung limitation namin dito yung makikita, ma'am, is whether they have the authority to handle the case. So, of course, nabanggit na ibagatay ito yung mununan, ma'am, nga dagiti banag laing or kaso nga mabaling nga igaman ti may isang lupon. So, that is one of its limitations. So, yun lang yung kanilang saklaw, kumbaga. Yun lang yung alitan na pwede nilang hawakan. So, doon sa batas kasi, ang binanggit niya ay yung mga alitan or hindi pagkakaunawaan na hindi nila pwedeng hawakan. Okay, so just like for example, yung nabanggit natin na krimen na mamaparusahan ng pagkakulong ng higit sa 1 taon o multang higit sa 5,000. Okay, so kung yan ay krimen na more than, okay, doon sa that amount, yung kaso na yan ay higit sa 1 taon yung pagkakakulong. So, hindi na yan dadaan sa ating lupong tagapamayapa. Or yung away ay tungkol sa mga juridical entity. Or hindi yan usapin tungkol sa mga tao. Kung yan ay usapin tungkol sa isang korporasyon, okay, or any juridical entity like cooperatives, okay, hindi na yan sakop ng ating barangay. So what else? Kung yan ay tungkol sa usaping away sa lupa under the Comprehensive Agrarian Reform Law, so hindi na rin yan sakop ng barangay but pwede na yan sa DAR. Okay, what else? Yung away sa pagitan ng dalawang that concerns about employee-employer relationship, so hindi na rin pwedeng hawakan ng barangay. Limitasyon din ng barangay na mag-issue ng tinatawag natin na contempt of court, kasi ang contempt, okay, is issued only by the court. Hindi po yan, walang contempt powers ang ating barangay, kasi meron akong mga nakikitang letters na nakalagay sa mga respondent na failure to appear, okay, would be, okay, tantamount into contempt power. Okay, that the lupon may exercise its contempt powers. Meron ba yon? The answer is no, kasi walang contempt powers ang ating barangay at hindi rin sila pwedeng magkulong ng mga hindi tutupad sa isang summons. Kaya ang mabalin dagiti nga aramidon iti barangay. So yun naman yung mga limitations. But at the end, kasi ang goal ng ating katarungang pambarangay is to settle the issue within their end, and it is out of court solution. Okay, na kung pwede, baka kung yung kaso na yan ay pwede pang pag-usapan ng dalawang partido, okay, kapag idinulog po sa inyo at sa tingin ninyo ay pwede pang isettle at your end,
So yun na lang yung siguro pinaka simplest basis ninyo whether you can it should be handled within the katarungang pambarangay or not. Kasi otherwise, okay, so mag-issue kayo ng certificate to file action for failure to address that issue through the conduct of hearings and then refer that to the court. Okay. Attorney, thank you. No, adalanganan kahit may nayon na information para iti dumdum nga nagbubuya kanya tayo sa Kway Tamalpas. So, thank you very much for listening. And kung meron kayong mga issue pong ganyan, so I advise na better yung ating digiti challenge tayo iti barangay trabaho iti DILG nga malawlawagan tayo kadagiti banag nga may panggap iti panangipataray tayo ti bukod tayo nga barangay hang kayo nga mababain nga mapat. So may kadwa dagiti matadaan iti legal issues and cannot afford the assistance of a private lawyer. We have also our public attorney's office. So ngayon, meron na sila sa mga munisipyo sa ating probinsya and it is not anymore confined with our capital city. Like in the case of Ilocos Sur, hindi na lang alam ko, hindi na lang yan sa Bigan yung ating mga PAO offices. May naka-deploy na rin sila in other city or municipalities sa inyong probinsya. And lastly, pwede na with other gaya ko na merong mga social media accounts na pwede nyo naman kami follow para for more updates about the law. At kung meron kayong tanungan, pwede rin po. So nasa TikTok po tayo and of course sa Facebook and YouTube. So magandang hapon po sa lahat.